madami or pwedeng malaki ang maitulong ng kooperatiba sa atin kung magiging members din tayo. Okay, so hindi na po patatagalin, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa isang panalangin at pag-awit ng pambansang awit. Dear Heavenly Father, we thank you for coming all across the day. May you bestow your guidance and blessings so that we can enjoy and appreciate its significance in our lives. Bless everyone who are present here today. Let each one of us be able to share our knowledge, understanding, and wisdom for your glory and good. May the glorious and saving measure of this event be a success through your intervention. We all ask of this in the mighty name of Jesus. Amen. Let us go. Okay, so pwede po tayo umupo. So, ang orientation po na ito ay para po talaga sa mga hindi po po miyembro. Okay, so, tinatawagan po si Sir Robert para sa isang paunang salita. Magandang hapon sa inyo lahat. Salamat po na naroon kayo sa aming communication. Dapat mahalaga po isang pagkakalipan ng Muslim miyembro. Maraming pribilehiyo kung pumaparoon sa ibang Muslim. Pagkakaganda po, pag bata pa kayo, dapat yung mga laking miyembro, marami din mga pribilehiyo at mga benefits ng Muslim miyembro. Kaya sa tama po, hindi rin sabi mo lang yung papa ko, ang papa kasi may mga takot ko, wala kong so maganda po, maraming natutunan, nakikira nyo mga pribilehiyo, bata pala kayo, yung mga makakatandaan nila, maganda po yung pribilehiyo. So, si Taon Relas, siguro, maganda po ang ating kapahagi sa inyo. Maraming salamat at enjoy po. Maraming salamat, Sir Robert. So, po ang chairman, board of directors, chairman po ng kooperatiba. Okay, para naman ibahagi sa atin kung ano nga ba ang kooperatiba at kung paano ito makakatulong sa ating buhay. Narito ang aming general manager, si Ma'am Sandy Carino, upang i-explain or ibahagi sa atin kung ano ang kooperatiba. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Natutuwa ako at nagpunta kayo ngayong hapon. Sabi nga natin, nagbigay kayo ng inyong panahon para malaman kung ano ba ang meron sa kooperatiba. Kung titignan natin ang ating kooperatiba, tama ang swerte nito at swerte ng Sacred Heart. Kasi sila yung isa sa mga unang nagtatag ng kooperatiba sa ating tinatawag na bahay. Kaya narinig nyo kanina, mayroong mga ibang kasabihan din. At sabi nga natin, ang kagandahan ng ating kooperatiba ay mula noon hanggang ngayon na nandito siya. Kasi mayroong mga ibang kooperatiba sa
sabi natin, ay nawala na. No? Pero ang ating kooperatiba, buhay pa at mayroong mga buhay na saksi sa inyong pamayanan. No? Ng South Maryville, na sinasabing naging kasabi dito ang natulungan ng kooperatiba. Kaya siguro, alamin natin kung bakit mayroong kooperatiba. Meron ba tayong mga tinatawag na papel dyan? Merong papel at merong ballpen. Ballpen ba? Meron. Okay, pencil pen. Kasi sabi na natin, meron tayong tinatawag na kooperatiba. Ano ba yun? Samahan nyo lang mga ano. No? At sino ba yung bumubuo ng kooperatiba? Ano ba meron dyan sa loob ng kooperatiba? Kaya ang gagawin natin, no, pwede kayong magtipon-tipon as a group, no? Tingnan natin kung ano yung mga salita na meron sa kooperatiba. Kasi nag-war na lang sila, nag-war. Ano sa isang group? War in a group. Mag-group na lang sila para susulat nito kung ano yung salita na meron kayo mga salita sa kooperatiba. Paramihan. Diba? Paramihan. Tingnan natin kung gano'ng kadami. Mag-group kayo. What words can you form out of the words cooperative? Cooperativa. Ano yung mga salita na mabubuo sa salita cooperativa? May pagkasasabi yung mga salita, okay, para makalawagin yung salita. Sige lang, anong words na pwede nang mabuo? Yes, tama po. Sa pang-oras. Para ano? Kasi iba ako wala pang pwede. Pamili ba kayo?
Sino yung nagsulat doon sa Okay. Ngayon, sino naman yung magsasalita? Ako sa akin, yung mga nandiyan sa luwan. Kung meron na sila na sa akin na salita, check nyo. Ibig sabihin, meron kayong kapalita. Ibig sabihin, pareho kayo na salita namin. So, sabihin natin yung group 1. Okay, ako sa group 2, group 3. Okay. So, sino yung gusto magsimula? Iba ko sa akin ng lumayan. Ay, hindi ka lumayo. Sige, ano ko wala? Hawakan na lumayan. So, sino gusto magbasa? Kung sa kiyawan. Kayo, yan. Pera, iba, bululi, Pera. pera, Okay, next. iba, iba, Iba. Okay. tiba, Tiba. tiba, Okay. opera, poho, tira, Tiba. tara, Tara. Tarifa. Okay. kaba, Kaba. Okay. So, meron pa? Okay. Palaksakan namin ang group 2. Okay. Lagi lang magsalita. Sino susunod? Sino susunod? Okay. Team number 1. oo, para, bata, Bata. tabi, Meron bata. Bata.
nakikita. Bakit? Ako. Ako. Korte. Korte. Barat. Barak. Bati. Bati. Okay. Barat. Barak. Opo. Opo. Yan po. Okay, palakpakan natin ang group 2. Ay, group 1. Okay, next. Group. Anong group na yun? 3. Okay. So, pakinggan natin naman yung Ira, Popper, at active, tapos na. active. Ayun lang po. Popper at Ira. Sabi na po yung best. Okay, nasabi. So, ang binasa na lang nila, yung mga walang kapareho. So, palakpakan natin. Okay. So, ibig sabihin pala, mabuti pala yung nag-uusap tayo, no? Yung bakit tinatawag niya, tumitingin sa isang bagay. Kasi marami palang lumalabas na, makikita. No? Yung nakita nila, pwede hindi nila nakuha. No? So, tingnan natin, ilan yung lumabas na salita sa inyo? 70. Ilan yung wala ka pareho? Ilan yung 70 tapos ilan yung wala ka pareho? 17, tapos 8 yung wala ka pareho. Lagyan nyo lang yung number. Kung ilan yung words na nagawa nyo. 11, lagyan nyo yung number. 11. Tapos ilan yung wala ka pareho? Wala? Tulungan nyo na lang. Tulungan nyo na lang. So, 11. So, 14 words nyo, pero 5 yung wala ka pareho. 5. Okay? So, tingnan yung wala ka pareho. 9. Sa kanila? 5 din. 5. So, yung group nila, wow, congratulations. So, yung makasalita nila, walang kapareho. Wala namang problema. Kung ibig sabihin, meron kayong nakita na nakita nila. So, titignan natin kung sabi na natin, ano yung kaugnayan ng ating ginawa na sabi sinabi natin na kooperatiba. Kung nakikita ba natin yan sa totoong buhay ng cooperative. Okay? So, tingnan natin. So, ano yung gagawin natin ngayong hapon? Balik tayo sa isa. Okay? Doon pa sa isa. Okay. Anong gagawin natin ngayong hapon ay sabi natin, aalamin natin kung ano ang cooperative. Sa pamamagitan ng mga salita na sinabi. Sabi na natin, sana may kaya namin kayo na
maging bahagi ng ating kooperatiba. Sabi nga natin, sumama na sila, may nangyari sa buhay nila. Ang tanong, gusto mo rin ba may mangyari sa buhay mo? Diba? Sabi nga natin, naging bahagi ang kooperatiba ng buhay nila. Next. Ano ba yung mga serbisyo na meron ang kooperatiba? At sabi nga natin, ito ay napalago. Alam niyo ba na ang simula ng kooperatiba natin ay magkano? Nagsimula ang ating kooperatiba noong 1967 sa halaga 560 pesos. Pero ngayon, ilan billion na lang yung kooperatiba natin? Nasaan yung annual report natin? Billion. 100, almost 120 billion. Kaya yun ang sinasabi natin, ibig sabihin, meron palang magagawa ang mga tao kung nagsama-sama sila at nagtutulungan sila. So, tingnan natin. Yung mga meron sa cooperative. So, nakita natin kanina, no? Meron sa kanila na sabi natin na tulungan. Okay, next. Okay, sino yung gusto magbasa? Ay, nakaulit na. Sino yung pwede magbasa? Ano bang ng kaman? Sino pwede magbasa? Okay. Si Kulot tawa. Makinig ka na lang kung ano yung Ano ang kooperatiba? Ang kooperatiba, kinalibing bilang ay dasama. May autonomiya ng mga voluntaryong tao nagkataisa, may common bond of interest para makamit ang kanilang karaniwang pangangailangan pang-ekonomiya, palipunan at pangkulturang kailangan. Mga makikinang pangangailangan sa pamamagitan ng sama-samang pag-aari at demokratikong pamahalaan ang negosyo na ginagawa ng mga prinsipyo. Ano ba yung nagustuhan? Yung sa gusto, ano yung nagustuhan nyo sa pinatawag na pag-describe nila? Ano yung sa tingin yung mahalaga doon sa inyo? So sa kanila mahalaga yung salitang voluntaryong taong nagkakaisa. Bakit po kaya ito mahalaga? No? So, batay sa kanila na pagkakabasa, nakita nila na meron pala tayo mga tao, no? Na sariling pusa na nagtipon-tipon, sabi nga natin, para magtulong-tulong. Di ba napakagandang simulahan mo? Yun po talaga ang dala kung bakit nagsimula yung kooperatiba. Kasi kung ito ay nagsimula sa aming simbahan, ang unang nagtatag ng aming kooperatiba ay tinatawag na yung Legion of Mary. Kasi po sila yung mga nagpupunta sa bahay-bahay, sila yung mga nagro-rosary dito sa akin. Yun po yung simula nila. Nakita nila na ang mga tao na pinupuntahan nila na may negosyo ay sinasabi natin nangangailangan na dagdag na puhunan. Kaya naisip nila na magtayo ng tinatawag natin isang cooperative. Okay? So, sa grupo naman natin, ay nakita yung mahalaga sa inyo.
ginagawa po ng video nito. Bakit sabihin niyo, Pati, meron kayong goal. May hangarin na kayo. okay, no? Kung titignan natin sa atin na kaya sila nagtayo ng kooperatiba, no? Meron silang gustong parating o gustong makamit, no? At sabi nga natin, meron silang principle na gumagabay sa kanila, ugnayan o tinatawag na pagdudugo ng tinatawag na isang perpersasyon. Okay. So, kayo naman, Yung kooperatiba po, ay nakakatulong siya sa pangangailangan ng pamilya. Katulad po ng personal needs, dun po nakakakuha tayo ng but natin para may pagdala ng sila. okay. Kung titignan natin, sabi nga natin, isa sa mga bagay na nakikita nilang mahalaga ay yung ikabubuhay ng bawat tao. So sabi nga nila, bakit hindi tayo magtulungan para umangat ang kabuhayan ng bawat isa? Kaya meron silang mga ginawa, sabi nga natin, upang patulungan hindi naman ang kanilang sarili kung hindi pagtinggalin ang kanilang kapwa. Kaya hindi na natin napakaganda pala ng kooperatiba. Kasi hindi ko lang tinutulungan ang iyong sarili kung hindi tinutulungan mo din ang iba. Para lumago sa kanilang financial, pangkultura, okay? So yung mga bagay na kailangan natin bilang tao. Kaya sabi nga natin, itong grupo na to, hindi lamang tungkol sa pera. Diba? Hindi lamang tungkol din sa pagtutulungan, meron din tungkol sa pag-aaral. Kaya makikita natin, yung ibang mga kasabi natin dito, pinapadala sa ibang tinatawag na mga seminars para magdagdagan ang kanilang kaalaman. Hindi lamang sa pansarili, kundi para rin sa organisasyon. Okay? Isa din siguro mga natin na tignan dito ay tinatawag na demokratikong pamamaan. Ibig sabihin, ang bansang Pilipinas para isang demokratikong bansa. Sino nagsabi ng yes? Yes. Ha? Sino nagsasabi na ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa? Yes, si Christy. Kasi nag-direct tayo sa isang leader na lahat mo pinagaganda na ating bansa susunod natin sa rules and regulations and yung mga meron silang gabay na meron silang guidelines na dapat natin sundin. So, nagkaka-isa-isa po tayo pero okay, makikita niyo mamaya sa pagpapaliwanag na sinabi niya dito sa ating bansa may tinatawag na demokrasya dahil meron tayong halaman. Nagigingin tayo mula sa tinatawag natin mga nakikita dito kung sino yung mahala ng ating bansa. Ganun din sa kooperatiba. Kung ikaw ay kasabi ng kooperatiba na regula, sabi nga natin, ikaw din ay pwedeng bumoto kung sino ang mamamahala ng ating kooperatiba. Katulad ng mga ibang officers natin dito, ibang officer Abadid, siya ay kinalala ng mga kasabi. Noong, sabi nga natin, General Asela. Ako, sabi nga natin, yung mga kasama niya as board of directors, kilala din siya bilang dating kasama ng chairman. So, yun yung sinasabi natin na meron tayo tinatawag na
demokratikong pamamahala. Isa yan sa mga prinsipyo ng cooperative. Kahit na ang pera ko dito ay sabihin natin 40,000. Tapos ang isang pera naman ay 10,000. Pareho lang kayo na ang maganda yung sabi natin record ninyo as a member, pareho kayo isang boto na. No? Hindi yung sa korporasyon kasi, kung gaano kadami yung pera mo, gano'n din kadami yung boto. No? So, yan ang tinatawag na kooperatiba. No? Yan ang sinasabi natin, organisasyon ng cooperative. Okay? So, punta tayo sa susunod. Ayan. Diba sabi nyo kanina yung co-op? Sino nakasagot ng co-op? Yung grupo na nakasagot ng co-op. Lahat, di ba? Lahat ba yung nakasagot ng co-op? Oo, lahat yun meron. Okay. Ang mga tao dito ay sinabi natin nagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Kung kailangan magtiwala ka, sabi nga natin. Kasi, ano yung binibigay ng tao dito? Sa isang kooperatiba, anong binibigay? Bakit kailangan yung tiwala? Kasi ang binibigay ng tao. Maliban sa pera, siyempre, ano ba? Kooperasyon, ano ba? Tiwala, okay? Kung tinigal ninyo, meron silang binabahagi na bahagi ng kanilang sarili. No? Kaya, ikaw, nagkaroon ka ng isang naibigan. Di ba nagbibigay ka ng tiwala sa kanya? Tama? No? So, ang mga tao sa aming kooperatiba ay nag-ugnay-ugnay, sabi nga natin. No? At nagkakaroon ng nagbibigay ng tiwala sa isa't isa. Kasi pag binigay niyo yung pera mo sa akin, anong gagawin namin sa pera mo? Diba? Gagastusin ba namin ng kahit saan yun? Pwede. Hindi. No? So, meron kami mga gabay kung saan ilalagay dapat ang salapi ng kooperatiba. Okay? Ito ay kailangan lumago, hindi lang sa pang-finansya, kundi pati ang mga tao sa loob ng kooperatiba ay kailangan din lumago. So, meron din tayo natawag na bayanihan, nagtutulungan. Isa sa mga bagay na nagawa ang tao ng kooperatiba natin ay noong panahon ng tinatawag natin may pandemic, or tinatawag natin ng typhoon, o kaya ng COVID, natulungan at isa na tulong sa ating mga kasama. Next, meron tayong tinatawag na bahaginan ng bagay. Nagtutulungan. Okay. At ang isang kasabi ay namatay ng bawa. No? Meron tulong na naibibigay ng cooperative. Kasi meron tayong tinatawag na group insurance. Yung tinatawag na naman. Yung ambaga naman sinasabi natin, no? Nagbibigay tayo ng tinatawag na share capital o saping tulong. Lalo-lalo na doon sa mga regular member, yung nakakautang. Meron kang binibigay dito, sabi natin, na bahagi ng sarili para magsimula, sabi nga natin, sa mga pangangailangan mo, at saka sabi nga natin, pangangailangan ng iyong pamilya. So, makikita nyo dito, ang ko ay binubuo ng mga tao. Pero makikita nyo dyan, ano itong sign na to? Pera. Ito ay peso sign. Okay, next. Pera. Ayun, pera. Ano ba ang pera? Sabi nga natin. Ito ay ginagamit na, ano nakalagay dito?
Sa ating puhunan. Ginagamit saan? Sa negosyo. Okay. Batay sa filosofiya at operasyon sa mga pangunahing pagtutunan, katarungan, pagkakapantay-pantay, pagtutulungan sa isa't isa. Okay. Kung titignan ninyo yung mga tinatawag natin salapi na pinagsama-sama para mabuo ang isang tinatawag na organisasyon ay pinapamahalaan. No? Kaya nga sabi natin, meron tayong tinatawag na structure. No? Doon sa loob ng kooperatiba, meron tinatawag na may board of directors, meron audit, meron election. No? So, ito yung sinasabi natin na mga tao na nagtulong-tulong. No? Sabi natin, pati ang mga miyembro, sabi nga natin, no? Para magkaroon tayo ng tinatawag na katarungan, pagkakantay-pantay, at pagtutunan. No? Kung titignan ninyo, yung mga officers na na-elect, pinapadala po sila sa pag-aaral para mamamahalaan nila ang ating kooperatiba. Pati rin yung staff, pinapadala ko. Yung mga members, binibigyan din po ng pag-aaral. Kaya kung titignan natin, pinapaalam lahat ang serbisyo ng kabuhayan ng ating kooperatiba sa pagtutulong nito. Meron pa tayo dyan annual report. Okay. Ito po yung tinatawag natin annual report. Taon-taon, meron po tayong binibigay na ganito para malaman ninyo kung ano yung ginagawa sa loob ng cooperative. So, kaya meron tayong tinatawag na general assembly. Okay? So, kung titignan natin dito, ano yung lumalabas dito? Service. Okay. Ano? Ba't alam na alam yung dollar? Okay. So, ibig sabihin, habang dumadami ang naging karanasan, tinatawag ng mga tao sa loob ng kooperatiba, nagdadagdagan ang kanilang mga servisyo para sa mga kasapi. Kung titignan ninyo, ang unang naging service ay savings at tinatawag na credit. No? Nag-iipon ang mga tao tapos pinapahiram ito para magamit ng iba sa kanilang pension. Okay, next. Diba? O diba? No? So, anong ibig sabihin ng diba? Sino ba yung nakasabi ng diba? Sino yung nakabigay ng diba? Ano yung sabihin ng diba? Swerte? Okay. Marami. Ano marami? Pera. Kasi, hindi mo 560 naging million na. Ano ba marami? Ano pa? Sobra. Okay. So, kasi ganito yun. Ang ating kooperatiba, sabi nga natin, ay pinapaunlad ang mga tao. No? Kanina tao, yung tao na naman. No? At saka ano pa? Pagkakapatiran. Ibig sabihin yung samahan. No? Pinapaunlad. No? Sa mga tao nagtutulungan, pero ang unang kasabi, hindi lang sila ang tinutulungan, pati yung ibang tao sa pamayan. So sa ating kooperatiba, meron tayong tinatawag na medical mission. Okay? Ibig sabihin, may mga libre konsulta, okay, may mga ano. Tapos meron tayong scholarship. Ano ibig sabihin ng scholarship? Ha? Pag sinabing scholar ka, ano ibig sabihin? Libre edition. Ano ba?
tulong pinag po sa mga estudyante. Okay, tulong pinansyal sa mga estudyante. Sino na nakatanggap ng tulong pinansyal sa kooperatiba? Sa pag-aaral niya? Ano po ba? Totoo ba merong scholars na kooperatiba? Yes po, totoo po yun. So, simula first year kasi ako, sa tulong din ni Ma'am Vivian, naipasok ako bilang scholar sa co-op. So, hanggang sa magtapos ako, scholar ako doon. Pero syempre, bago magkaroon ng scholar, kailangan ang magulang ay regular member. So, para siyang benepisyo para sa mga regular member natin na may mga anak na hindi na mahirapan ang mga bata or syempre sa pera, may ibang may tuition fee, mga ganyan. So, laking tulong na magkaroon ng scholarship ang isang bata, lalo na sa magulang. Okay. So, kung titignan natin po, through the years, meron pong tinutulungan ng mga estudyante ang ating po. So, kung titignan natin, no, makikita niyo po mamaya, mayroon pang mga servisyo na binibigay ng cooperative. So, ano po ito ibig sabihin? Sterling. Ano daw? Pounds. Ano yung sabihin ng pounds? UK na pera? Magkano kaya yung palit niya? Wow, 67, 60 plus. Ibig sabihin, tumaangat talaga ito. Di ba? Kung titignan natin, yung 516 ay naging, tumaas siya, no? Yung sinasabi natin, iniipon ng mga maraming tao, nagkakaroon tayo ng sobra. Yung sobra, binabalik sa membro, binabalik din sa pamilya. Kaya makikita natin, yung pagtutulungan, no? Ay naiiba sa tinatawag natin cooperative. No? Next, meron pa wala. Wala na. Okay. So, mamaya, ipapaliwanag naman ng konti kung ano ba ang meron sa ating cooperative. So, Maraming salamat, Ma'am Betty. So, are you learning about cooperative? Yes. Yes, syempre, di ba? Pauna lang yan kasi meron pa tayong matututunan sa mga susunod pang araw yan. Okay, so nagkakaroon natin kung ano talaga yung kooperatiba. Ngayon naman, pumunta tayo sa values and principles ng kooperatiba na ibabahagi naman ni Ms. Elka Perez. So, gising po ba kayo? Gising kayo lalo, So, kilala niyo ba ito? Hindi. So, mag-start tayo. Pero ngayon, ano naman yung tatong salita kanina na buo na sa kooperatiba? Ano? Oo. Pera. Iba. So, ngayon, bago tayo tumawag sa siyempre pagkilala sa coop natin mamaya, kailangan naman natin kung ano ba dapat tayo bilang tao at bilang membro. Ethical values. Honesty, ano ba ito? Ano ba sa tingin ito? Dito sa ako Dito lang ako. Sige, dito tayo. Okay, ma'am nakatago. Si Ma'am Joy. So, ano po ba yung honesty? Katapatan. Sa tingin po ba mahalaga ito? Bakit? So, syempre tayo, di ba, bilang tao, kahit sino, kahit pumasok tayo sa isang organisasyon, kailangan na pagkakatiwalaan tayo. Kailangan, syempre tayo, pamahaling gusto natin is mapagkakatiwalaan tayo na isang tao. Pag sinungaling ba tayo, sabihin ba,
Pagkakatiwalaan na tayo? Hindi, di ba? So, anong natin, motto natin, honesty is the best. Honesty. Laban nito mga parang. So, yun. Openness. Familiar ba kayo dito? Uy, bakit pala kayo mamimili mo pera to? Hindi ko ba yan? Bakit kayo mamimili? Sige na. So, ayan. Okay. Tama naman. Okay. Openness. So, ayan. Sa secret na salita, dito at comments sa mga values natin na to, kailangan marunong tayo mag-share. Kailangan open tayo sa lahat. So, pag sa mag-share na yan, kailangan hindi lang tayo nagbibigay ng opinion. Kailangan marunong din tayo tumanggap ng isang opinion. Kasi syempre, pag nagtatuwa kayo, pwede hindi kayo naiintindihan, di ba? Pag isa lang yung sasalita, marinig na ba? Hindi, di ba? So, sa pag-share na yan, mas nag-grow tayo. Kasi may mga bagay lang nalalaman, katulad kayo na pinalaman sa inyo. Di ba may ibang hindi kayo nakuha na iba? So, dahil na salita kayo, nalaman nyo kung ano pang pwede mag-vote sa word ng cooperative, di ba? So, yun. Kailangan, importante siya. Social responsibility. Next. Okay, magtatanong tayo sa SK. Ano kaya sa tingin niyo ang responsibility mo sa tingin? Bilang isip is makapag-include ng naayos na tama para sa mga mag-aaral sa sasakupan. So, sabihin mo ba nakakatulog na? Sige. Okay, kami yung natago ko isa. Ay, hindi ko naman talaga may okay. Sinabi ng kasama ko. Bilang SK, kailangan namin kapanin yung role na ginasok namin. Kailangan namin matrabaho ng maayos at naayos para sa kabataan. So yun nga, social responsibility, sa community, kailangan alam natin kung ano responsibilidad natin sa labas. Hindi lang sa akin. So, hindi lang sa bahay, kailangan sa labas rin. Halimbawa, bilang estudyante, ganyan. Bilang SK, yan. Kailangan alam natin. So, next, caring for others. Kayo ba, sabihin nyo, may care ba kayo sa iba? Baka niya rin nagkakatawanan ba natin? Ano gagawin? Tutulungan. So, ano naman siya sa discriminatory. So, mukhang lahat naman tayo dito marunong ba? Tumulong. Mababait ba tayo lahat? Walang hino. Parang hindi mo ba yung tanong, yung mga pinakawala ko, 16. So, sabi na. Next natin. Is cooperative value. Siyempre, kapag may-edita tayo na sarili natin, pero hindi tayo dapat values sa loob ng cooperative. Okay. Maganda tayo magbabasa. Self-help. Encouraging all within the organization to help each other by working together to gain mutual benefits, helping people to help themselves. Susunod na yung salita. Sa self-help, kailangan kilala tayo sa sariling pagsisika. So, hindi lang tayo dapat dependent sa iba. Halimbawa sa mga magulang, syempre dapat meron din tayong tulong sa sarili natin. So, parang hindi kayo mong parang gano'n. Di ba parang next to lang? Next? Self-responsibility. Ma'am Gloria. Dito na lang. Tama. So, sa self-responsibility kasi, bukod sa pagtulong na natin kanina tungkol sa social responsibility, diba? Iba ba ito? So, sa self-responsibility, kailangan makakawal tayo sa mga ginagawa natin. Sa cooperative kasi, hindi pwedeng, hindi natin ginagawa lang yun. Halimbawa sa pag-usap, tama ba hindi natin bayaran yung utang natin? Hindi, di ba? Accountable ka kaya doon? Accountable ka doon kasi ang meron nila mo ay hindi sa'yo. Hindi lang pa yun.
So, kailangan, parang ano siya, kailangan marunong kang ingatan or kailangan meron kang responsibility na gawin ka. Dapat gawin. Next. Democracy. Sorry. To give our stakeholders a clear way to run our. So yan, school kasi nakalagay dyan, natalago na tayo sa co-op. Tulad nga na kung ginimang sayang kanina, ang mga regular members ay may kakayahang bumoto. Na binanggit ni Ma'am Christy na democracy na is, mayroong mga tao na bumuboto para maging leader. Diba? So yan, sa co-op kasi meron na tayo sinasabing one member, one vote. Equality. Si Sir Lord. Equality. Equal rights and pay for all. So sa co-op kasi, hindi lang naman dapat, kumbaga babae lang yung pwedeng sumali. Pero may isa sa atin, member natin yung babae. Pero hindi siya nahalaga na, kumbaga, hindi naman talaga dapat babae sumali, lalaki lang. Meron tayong iba din na may mahirap, may mayaman. So lahat pwede, magkakaroon ng benefit. Yan lang naman sinabi yung kanina, lahat pwede bumoto. So lahat pwede pumasok, lahat pwede mag-enroll. Next, equity. Being fair and unbiased. So sa tingin nyo, ano po ba ito? Anong kahalagahan nito? Ito na lang. Ayun nga, kailangan natin na, kaya tayo nagkakaroon ng botohan para hindi maging unfair, para majority lagi yung mga decision na kailangan natin para sundin, diba? Ayun. Tama yun. Nakuha na naman na yung sasabihin ko. So, dahil na fair na sa co-op, hindi nyo kailangan mag-alala. Parang gano'n. Parang dito, dahil namatay-matay tayo, pwede tayo magbigay para sa mga kasapi. Lahat, halimbawa sa regular member, yung share capital nyo, kahit na kalaki nga yan o kaliit, patay-matay kayo, nakaboboto kayo, tatanggap yung mga benefits na kailangan nyo mula sa co-op, or bilang kasapi. Solidarity. Pinakamadaling, sige, siguro na lang. Solidarity. Supporting each other and those in other cooperative schools. Pagsusupport na sa isa't isa. So yun, parang sa respiratory na din naman, solidarity, yun ang tinatawag natin kailangan. Natutulungan tayo sa isang cooperative o sa isang organisasyon. Yan lang, madali ka na lang organization. Next natin is yung 7 cooperative principles. So, baka sabihin nyo kasi parang magkakalaga yung values at principles, may pagkakaiba din. So, sa values kasi yung mga qualities natin or standards ng isang tao. Sa principles, yun yung mga rules or yung beliefs na governing one's behavior. Halimbawa lang dito, ako, alis akong tao. Siyempre, ang principle, yung isipin ko rule na sa sarili ko is dapat hindi ako magsinungaling. So, parang gano'n lang siya. Next, first pala, open voluntary membership. Bukas sa kusang loob na pagsabi. Ano man yung lahi, religiyon, o saritan, o kalay-layang pamilya. Piliin ko ba kayo? Hindi ko! Hindi ko yung piliin ko na tayo. So yun, mga yung member kayo. Wala. So yun, hindi ko kasi sa ako, hindi pinipilit mga sa akin na, ay, wala ko ng pera mo, sumali ka na po, magpa-regular ka, mag-load ka, hindi meron ko, hindi mo ganyan. So,
open tayo sa, open yung form natin sa kahit sino, kahit anong status mo, at syempre yun nga, voluntary. Meron din kasi, sige, ito mo na tayo ba? So, next na pala. Democratic member control, democratic ang pamamahala ng mga kasapi. Aktibong lumaho sa paggawa ng mga patakaran at desisyon, one member, one vote, general assembly. So, dito nga, ipapasok natin yung one member, one vote na every general assembly yun ginagawa. Once a year yun. So, bilang member nga, may kakayahan kang bumoto. So, ikaw ba, dadalo ba kayo kapag sinabi merong general assembly? Hindi ako tanong. So, next. Membership economic participation ng mga kasabi sa pagpapalago ng kooperatiba. Tulad nga sabi kanina, wala na share capital mo, lahat kayo meron kayo beneficio. Bukod pa ron, yung share capital na yan, lumalago yan. Bawat utang nyo, pag nakakilit mo sa mga products natin, lumalaki yan, lahat ng mga pondo. So, hindi siya nag-i-stay lang, hindi siya nag-i-stay. So, yun. Papakunin mo ba ang sabi ko muna na deposito mo? Ayan. Autonomy and independence, sa salita. Tayo sunduan, tayo kailangan sumunod sa mga litong tinitiyak ng demokratikong control. So, sa madaling salita, meron kasi tayo mga bylaws din, meron tayo mga sinusunod na mga rules and regulations sa isang oo. So, hindi naman natin pwede sumunod nyo. Yan, sumusunod ka ba? Education, training, and information, patuloy na mag-aaral. Kung sa sarili ka naman, so yan, ito yung mga naaalala ng mga member na. Pre-membership seminar for new members, yung mga member na yun. Yan, kailangan, required siyang atinan, yung pre-membership seminar para malaman kung ano ba yung pinapasok nyo. Siyempre, hindi naman natin kayo iiwan lang. Sige, pumasok ka lang, hayaan ka doon. Hindi gano'n. So, hayaan ka mag-aral. O, ugnayan mo o mandatory training, seminars, and meetings. So, sige mo, make sure na pagbibigay ng hint or kung ano man yung background ng isang call. So, yan. Dito kasi, sa education training information, hindi lang sa loob ng cooperative. Mag-iba tayo na uma-attend sa mga trainings, yung mga officers natin, yung staff, kasi yun yung pagpapahasa, pagpapalinang ng kaalaman ng isang kasabi. Dahil nga sa kasabi na bakit kanina, pwede kayong ihalal. Cooperation ng mga cooperatives, pagtutulungan ng mga kooperatiba. Magtulungan kung mabisang laki ng mga pangangailangang kalipunan at komunidad. So yun, ayan ako'y aral, pumunta sa ibang cooperatives. Ito ang backup kapatid program. Tapos ito, Manila Bay, clean up, tree planting. So may mga kasama kami dyan. Iba-iba po para sa operation. Concern for community, pagtulong sa sambayanan. Yung unang picture yan ng pandemic, meron tayong COVID-19 assistance. Every year, meron tayong legal eskwela donation. Every year, meron tayong sa Lamayan. Tapos, lab co-op para sa mga estudyante. Tapos, medical mission. Ayan. Uy, tapos na pala ako. So, gusto niyo mag-isip? Yun, maraming salamat, Ma'am Erica Perez. Okay, so madami na kayo ng tunan. Yes, syempre. So, papunta ka lang tayo sa exciting part. So, hindi pa yan, meron pa mamaya. Ngayon, nalalaman natin, ano nga ba yung mga na-discuss kanina. Magkakaroon tayo ng isang simple game. Ready ba kayo? Sige, magpagay lang ba yung games? O, dali na yan. So, ganito ang mechanics, ha? Meron kami ikot lang dyan na download words. So, pupunin nyo lang. Wala ko magsasalita ka. Alam niyo sa to, tataas ko yung kamay. Okay? Pag yung
Hello? Ayan, magtatanong muna kami kung alam natin yung tamang sagot. Okay? Note lang sheet po, Okay? Ready? Okay na? Okay, number 1. Taas na kamay. Taas na kamay. Openness. Yes. Openness. Okay. Okay, so number 1, number 2, next please. Tataas ang kamay si Ma'am. Muna si Ma'am. Ano yan? Democracy. Hello. Okay, very good. Okay. Number 3. Taas ang kamay, Solidarity. Sir. Okay. Alright. So next please. Quality. 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 Tama. Okay, quality. Okay. Dito naman guys. Madali lang yan. Okay, next please. Ayan. Very good. Honesty. Okay, next. Autonomy. Autonomy. Yes. Next. What's that? Ano po yan? Ano ba? Ito na si Ma'am. Yung iba naman, yung iba. Yes, concern. Very good. Alright, next please. What's that? Education. Yun. Tama po, education. Good. Very good. Okay, next. Cooperation. Yes. Okay, and then last one. Voluntary. Sige, voluntary. Okay, next pa naman. May next pa po na games. Yan, yung una si Mami. Next. Okay, next game po. Kasi sinigaw na ni Mami. Si Mami. Ayun. So, may next game pa naman. Ganun pa rin. Alright, so, ayan. Let's move now to our next topic. Okay, so, Ma'am Erica. Ito po ay ang SHTC before and today. So, yan, Ma'am. Video lang. Pananaw ng ating kooperatiba may kasabi sa bawat tahanan o negosyo sa lugar na pinaglilingkuran nito. Ang misyon naman ng ating kooperatiba ay isunin ang pagbubuang pagunlad ng mga miyembro sa pamamagitan ng mga programa, produkto at serbisyo nito. Nagsimula ang ating kooperatiba noong Agosto taong 1967 na ang pangalan ay Sacred Heart Parish in San Bayan for Credit Incorporated. Sa taon na ito ay naaprubahan ang Certificate of Registration ng kooperatiba. Taon 1977 hanggang 1986, nagsimulang kumuha ang ating kooperatiba ng full-time na mga empleyado na maglilingkod sa ating mga miyembro. Sa taong ito, naaprubahan ng programang Small Economic Assistance Program o SIP ito ay tulunan sa mga miyembro nais magnegosyo. Taon 1987 hanggang 1996, lumipat ang tanggapan ng ating kooperatiba mula sa parish office patungo sa tahanan ko.
Sa taon na ito rin, inamyendahan sa pangalan ng Sacred Heart Parish Kilusang Bayan para sa crediting the Sacred Heart Parish Development Cooperative. Sa taon na ito, ang una nating pakikipag-ugnayan sa PFSC ay ang Philippine Federation of Credit Cooperatives Incorporation. Pinupirma rin sa taon na ito ang ating registration bilang Sacred Heart Parish Development Cooperative. Taon 1997 hanggang 2006. Sa taon nito, nagkaroon ng pangkalatang pagulungan na pag-usapan ng mga pagbabago sa pagpapatakbo ng kooperatiba. Nagkaroon ng loob ng computerized system. Nagkaroon din ng iba't ibang aktibidad sa ating kooperatiba tulad ng medical mission, ugnayan at iba pa. Taon 2007 hanggang 2016. Sa taon nito, ibinabagin ang mga nasimulang aktibidades ng ating kooperatiba. Ang medical mission, ugnayan at nagpailaan na isa rin tayo sa programa ng ating federasyon sa pagkainit sa kalikasan tulad ng tree planting at manilagay ng angay. Nakiisa tayo sa malawakang pagtitipon ng iba't ibang kooperatiba upang ipakita natin ang suliranin ng isang kooperatiba, suliranin ng tulong sa kooperatiba. Taon 2017 hanggang 2023, inamyendahan sa taon na ito ang pagpalad ng pangalan ng ating kooperatiba mula sa Sacred Heart Parish Development Cooperative sa Sacred Heart Parish Credit Cooperative na registered din sa CBA. Sa pangalawang pagkakataon, ang ating kooperatiba ay nakiisa sa pagprotesta para sa tax review. Nakapagpaayos din tayo ng ating nakakanan po at patuloy na nagsasagawa ng iba't ibang aktibidades para sa kagaganda ng pagpapatakbo ng ating kooperatiba. Ang kooperatiba ay may core values na sinasabuhay natin. Ito ay galing sa ating pag-definition ng SHPCC. Ang S-Space Stewardship, itinutulong ito sa ating kawalan kung paano maging masinong sa ating kakailangan. Ang HI Honesty, ito ay ang pagiging malapat sa ating kapwa-kamayari. Ang PA Professionalism, pagkakaroon ng maayos na pagkakapagkakapagkakapag, ito ang mahaging kaalaman. Ang CA Commitment, pakikipahagi at pagiging tapat sa ating kooperatiba. Ang Sea Christ Center, ang paniniwala sa Diyos, ay sentro ng ating kooperatiba. Ayan. Alright. So, papunta na tayo sa exciting part. Okay, so ito yung mga members and their businesses. So, yan yung mga matagal ng members ko ng ating kooperatiba na ngayon ay malaki na tulong sa kanila upang may angat nila ang kanilang pamumuhay. Ayan. So, ito naman, yun, sige. So, ayan naman yung office natin. Last year, pina-renovate yung office natin. So, from ito, yan yung dati. Tapos, ngayon, ayan na, yung ating bagong office. Okay, so number of members, so sa associate members, meron po tayong 2,217. At sa regular members naman, meron tayong 1,567 members. Okay? Next, please. Okay, so dito sa Barangay South Randall, ang associate members natin ay 201. So, 201 dun sa associate member na 2,270. And then, ang regular member naman, from regular member Kapuan na 15, dito sa South Randall, merong 140 members. Okay, so, gusto niyo ba dagdagan? Yes. Magdag na kayo. Ayan. So, next please. Ito na. Papunta na tayo talaga sa exciting part. So, ang next na ipapahagi namin, ipapahagi ni Ms. May Barce, ay ang organizational structure, products and services, benefits and other services. Ano ba yung mga benefits ng isang miyembro ng cooperative? Okay? So,
tayo i-deal. Okay, Ma'am May? Okay. Kung yung kanina po is pinaliwanag ni yung Sally kung ano yung kooperatiba at kung ano rin man yung values at principal cooperatives, pinaliwanag naman po ni Miss Erica. Ngayon po is ipapaliwanag ko is all about cooperative po. Kung ano po yung Secretary Parish Credit Cooperative. Okay. Yung dito po sa pinakataas, ito is General Assembly. Ang General Assembly po is pangkalahatang kapulungan po siya. Dito is nagaganap yung botohan po natin kung sino yung mga dapat po natin ihalal. Ito naman pong linya na makapala po ito is yan po yung mga elective committees po natin. Sila po yung mga inihahalal po natin. Ito po yung Board of Directors, Audit Committee, and Selection Committee. Ito naman po broken lines. Yan naman po is yung mga appointed committees po natin. Ang Treasurer, Secretary, Education and Member Committee, Gender and Development and Social Service Committee, Credit and Stewardship Committee, Mediation and Conciliation Committee, Ethics Committee, Appeal and Grievance Committee, and Human Resource. At yung straight na line na po yan, is yan naman po is yung management. Next. Okay. Products and services ng kooperatiba. Saan po kayo nagsisavings, ma'am? Ay, wala mo kayong savings. Ayun. Sino nga dito yung mga nagsisavings sa bangko? Ayaw sa Sino nga yung mga naglalagay ng mga pagkarahan nila sa Gcash, sa Paymaya? Ayaw, sis. Government naman po yun, sir. Iba naman po yun. Okay. Dito kasi sa po natin, ang savings and deposits natin, mayroon po tayong iba't ibang klase ng savings. Ito po yung term deposit, time deposit. Alam niyo po ba na sa kooperatiba po natin is wala po tayong tax na binabayaran. Hindi po katulad sa bangko na kapag naglagay po kayo doon, is magkakaroon siya ng interest, oo, pero babawasan din po kayo ng withholding tax. Doon po sa kooperatiba natin is wala po tayong withholding tax. Wala akong binabawas sa inyo na tax. Okay. Ito naman pong time deposits. Yung time deposits po natin is mataas din ho ang interest rate na binibigay po natin sa kanila. Pero depende po doon sa ilalagay po natin na pera. Kasi po, ang time deposit po natin is ang interest rate po niya is depende sa ilalagay po ninyo. Okay. Next po, loan products. Ang loan products po natin is for regular members po. Para pag regular members, is kailangan po muna natin magkaroon ng savings sa kooperatiba. Sa po natin is meron po tayong dalawang klase ng saving members. Okay. Yung po associate members at yung regular members. Yung associate members po is ito po is yung nagde-deposit lang po. Okay? Yun po, regular members naman po natin is maaari po silang mag-loan. Maaari po nilang i-loan yung ating productive loans or yung pangkabuhayan loan or business loan. Meron din po tayong provident loan or personal loan. Next, ito naman po is yung loan computation comparison. Halimbawa ako si Miss Dominique. Nag-loan po siya ng 20,000. Tapos sa po natin, sa SHP. Si Miss Daphne naman po is nag-loan sa bangko. Okay, pala sila nag-loan ng 20,000. Dito po sa co-op po natin is ang interest rate po natin per month is 1.375%. Samantalang doon po sa bank is 3% per month na
may 4,665.90 na interest. Tapos, at meron din po, filing fee and service fee na binabawas din po. Sa co-op po is 500, sa bangko na lang po is 200. Ang total charges po, doon sa cooperative is 2,332.25, samantalang sa bangko po is 4,865.90. Biro nyo po yan, yung interest po at saka yung filing fees is 2,332.25 lang po dun sa kaupo natin. Samantalang sa banks po is 4,865.19 po. Bali, yung 20,000, mas maraming, mas mataas na net yung makukuha ni Dominic dahil dito siya sa co-op natin nag-load. Kumpara dito kay Daphne na dito siya sa banks po natin. Sa bank. Okay. Benefits of a member. Ano nga po ba yung mga benepisyo na matatanggap na miyembro ng ating kooperatiba? Una is may damayan fund po. Ang damayan fund po natin is kung pwede po siya sa associate at pwede po siya sa regular members po natin. Ang damayan savings fund po is ito po yung pondo 300 para sa taon ng pantulong sakaling namatay ang isang kasapi. Benepisyo ay batay sa tagal ng pagiging miyembro sa damayan fund. Okay. Taon ng pagiging kasapi, ayan. And halimbawa po si member is umanaw. So lahat po ng ating kasapi dito po sa damayan fund is mag-aabuli tayo. Halimbawa si member is 15 years na siyang member. So, bawat member po is babawasan po yung kanilang damayang fund ng 85 pesos. Na-gets niyo po ba? Okay. So, halimbawa ko, yung member na yun is may 1,000 members po tayo na may damayan fund sa ating kooperatiba. Bawat isa doon is babawasan na natin 25,000. So, bali may makukuha yung beneficiaryo na 25,000. Okay, DYRT insurance. Group Renewable Term or DYRT, ito po is kung sakaling namatay ang kasapi, tapos magkakaroon po sila yung beneficiary na ng 40,000 para sa edad na 18 to 64 taong gulang. Ito ay nagkakahalaga ng 790 bawat taon. So, yung kanina po is yung sa damayan, if ever namatay si kasapi, bukod po doon sa damayan na nakuha na ng 25,000, magkakaroon din po yung beneficiary niya na 40,000. Okay? Ito po yung DYRT po is maaari mo siyang ibawas sa savings po ninyo or kung pwede rin naman kung kayo na mo yung pupunta sa office para bumagayad na. Next is LPPI insurance. Ito is yung Loan Payment Protection Insurance. Okay. Kapag si member po is namatay, hindi na po niya ipapamana sa mga kaanak na yung natigal niyang utang. Ang magbabayad po nun is itong LPPI insurance po natin. Halimbawa po, si member is namatay, tapos meron pa po siyang natitirang utang na 20,000, ang naibayad pa lang po niya is 10,000. So, yung mga naibayad na po na yun is ibabalik po doon po sa beneficiary niya. Okay, other services. Mabilis po ba? Nakakasunod po ba? Other services. Sino dito yung mga may motor? Yung mga rider, mga nag-food panda, nag-grab, naglalanong or angkas, or joyride. Okay. Ito po kasi is yung iCard po natin is accident insurance card po siya. Must be 18 to 65 years old, in good health and not mentally incompetent, and are physically impaired.
Ito po is nagkakahalaga 100 pesos lang po for 1 year coverage na po, per 1 card. Ito is ina-avail ng mga riders natin kasi ho, kahit ho hindi member ng cooperative is pwede mo kumuha nito. One Top Health Card. At One Top Health Card, ito ho yung ating patient po na nagkakahalagang 4,300 per year for 18 to 65 years old. Meron po itong preventive or annual physical examination, outpatient benefits o OPD, laboratory checkups, inpatient or confinement, emergency treatment, dental coverage. Tingnan po ang HMO po natin ay tayo lang yung may coverage na dental COVID. Na dental. Kasi karamihan mo sa HMO as hindi mo nila in-offer yung dental. Okay. Meron din po tayong eye care. Free eye check-up po siya. And kung bibili naman po kayo ng salamin, is meron din yung discount. Papakita na lang po yung ating health card. Okay. Meron din po siyang financial assistance, dental benefit. Telemedicine, ito yung pinakabago. Kasi po, nagkaroon ng ating HMO ng telemedicine gawa nga po nung sa COVID-19. Na natatakot po yung mga member po natin na lumabas para magpa-check up. So, meron po tayo telemedicine for consultation na pwede mo siyang call, video call lang kung ano po yung i-consult nyo. Yeah. Meron din po tayo medicine discount. Sa Healthway, meron po siya up to 5% discount. Kapakita na lang po yung card ninyo. Then, meron din po COVID-19 assistance. Pero ito po kasi is optional lang po siya. Depende po sa inyo kung gusto nyo po i-avail. Pero another 200 po siya. Kung gusto nyo po, lahat ito i-avail kasama yung COVID-19 assistance, magiging 4,500 po siya. Pero kung hindi naman okay lang, kung babayaran mo is 4,300. Okay. Kung yung iba is meron Gcash, Paymaya, or iba pang payment platform, ang co-op po natin is meron co-op pay. Dito sa co-op pay natin is mas mababago yung pinana nilang convenience fee. Doon kasi sa Gcash, pagkabang transfer is 15 pesos. Dito sa atin, 10 pesos na po siya. Yung iba po mga bills natin na binabayaran, is yung iba may convenience fee. Pero dito kasi, wala po siyang convenience fee. At kung sakali kung gusto nyo mag-member, pwede mo nyo itong gamitin ng co-op pay, tapos yung mailulong nyo po, is pwede namin ipasok dito na rin sa co-op pay. Next. For bank transfer, pwede po siya co-op pay to other banks like Union Bank, BDO, BPI, and from co-op pay to Gcash and Paymaya. Okay. Paano mag-cash in? Magka-cash in mo, paano nyo siya lalagay ng laman? Is pwede po siyang Gcash to co-op pay, Metro Bank to co-op pay, Maya to co-op pay, and other banks or wallets. Pwede rin naman po over the counter sa 7-Eleven without, no convenience fee naman po to, and sa Palawan po siya. Next, isa pa po sa ating ino-offer sa mga member po natin na services is ito pong business development services. Ang business development services po natin is tinutulungan po natin yung mga member natin na magkaroon ng business at the same time is paano palagay po ito at kung paano siya i-register din mo sa mga government agencies. Next. Kilala niyo ba ito? Siya po ba yung pumilit sa inyo pumunta dito? Okay. Scholarship assistance. At tumatanggap din po tayo kung kuha tayo ng mga scholar na anak po ng ating mga membro. Pero po, sa State University School, dapat sila mag-aaral. Okay. State universities or government schools.
Next po is, kung kumukuha din po tayo, tumatanggap din ng ating co-op na mga naghahanap ng mga estudyante na po pwedeng mag-job training. Yan. Ito, financial requirements for new members. For associate members or savings deposit po, meron po, tinapos ako. Ayan. Membership fee na 50 pesos, preferred share na 500 kung kayo po is mag-open ng account. Ito po yung mga kailangan po natin. Accident insurance card na 100 pesos, savings, maintaining balance is 1,000. Total of 1,650. Ang requirements naman po para maging isang associate po tayo is government or student ID, birth or marriage certificate, ID picture 1 by 1 po. Pero kung gusto nyo po ngayon na mag-open ng account, pwede naman po na ang babayaran lang muna natin is membership fee na 50 pesos at initial deposit po na 100. Bali 150 po for open an account. Okay. Kung kayo po ay magsa-savings, ito po yung ating passbook savings. Dito natin ilalagay yung mga savings po. I-input nyo po or isa-save nyo po sa atin. At saka dito rin na nakalagay yung mga withdrawal at kung magkano po yung interest na napupunta sa passbook lahat. So ito po isa na kulay green. Is ito naman po is kung kayo naman po is regular member na mag-loan. Actually. May tanong po ba dito sa savings deposit o at saka sa requirements? Wala po. Okay. May susunod. For regular members naman po, is magbabayad po tayo na membership fee na 100, preferred share na 500, common share o saping pupunan na 4,000, damayan na 300, GYRT na 790, savings maintaining balance na 1,000. Bale, 6,690 po siya. Pero, dito sa associate, hindi naman po sinabi na 1,650 is nabawi niyo siya. Pwede naman po kasi na savings, mag-open account po kayo ng 50 members, mag-apply po kayo ng membership fee na 50, then initial na 100. So, magiging 150 po siya. Ang may lalagay ng boses sa savings plus po ninyo is yung 100 pesos. Hindi mo dito ilalagay yung membership fee na 50 pesos. Okay po. Tapos, so pwede naman po kayo maghulog-hulog na. Pwede naman kayo maghulog sa ating ama, yung po si Ma'am Sol. Or pwede naman din po kayo pumunta sa office na para po mag-savings. Or kung may kakilala po kayo sa kanila, pwede din naman po sila na lang. Basta po mayroon po kayo deposit slip na makikisulusan. Dito po sa regular members po natin kasi masyadong mabigat na 6,690. So, pwede rin po natin siya unti-untiin. Na kapag nakabuo na po tayo ng 7,000, i-round out ko lang po ha. Pag nakabuo tayo ng 7,000, iso pwede na po natin siyang irregular member. Next, ito po yung checklist ng application sa pagsapi. Kailangan, pero hindi naman po ibig sabihin na lahat yan kailangan ng resume. Ay, nakita na! Okay. Lahat na to is kung pwede naman pong to-follow yung iba. Pero ang mas kailangan mo kasi namin is yung ID mo no? Dapat po is may PIN kasi ngayon po kasi yung PIR is required na lahat ng member is may PIN ID. Yun po. Then, birth certificate, kung kayo po is single, may birth certificate
naman po kung kayo po ikasal. Okay. Barangay clearance, yung the rest po is pwede naman po to follow. Ayun. Doon naman nagtatapos. Wala naman yung tanong. Sure po. Sige po. Thank you so much, Ma'am May Barset. Alright, so bago tayo pumunta o magpatuloy dun sa ating games, kasi ngayon na-discuss na yung mga products and services na ating co-op. Meron po tayong dalawang member or regular member ng ating co-op na nais pong magbahagi ng kanilang experience kung paano nakatulog sa kanilang cooperative. Okay, so may I call on Ma'am Marisol Roque. Thank you, Ma'am Karen. Magandang hapon po sa ating lahat. Bali ako po si Marisol. Patunay lang po na talagang malaking tulong po sa akin ng kooperatiba. Una po, may apat po akong anak. Siyempre, lahat sila ay nakapag-aral kahit na wala kami trabaho ng mister ko. Nagtitinda po pala kami, bawal pala walang trabaho. Naging member po ako 1992, bali 32 years na po akong regular member. Tapos naging ano po ako ng kooperatiba, parang committee po, pumasok po ako ng credit committee. 2004, parang 20 years na po akong ng kooperatiba. Malaking tulong po sa akin kasi yung mga anak ko dito po lahat kinuha yung kanilang tuition. Tapos yung isang anak ko naging scholar ng PUP dahil sa co-op team. Tapos nakapagpatayo din po ako ng bahay sa probinsya. Kahit na maliit lang, at least may nauwian pag umuwi ko. Malaking tulong po talaga, lalo na dito rin po ako nakakapag-save kahit na 100 a day lang po, makakaipon din. Pagkakailangan, madaling makuha din po. Kaya sana po kayo mga bago ngayon, pag naging member, malaking tulong din po sa inyo. Basta mag-member po kayo. Regular member, malay po natin yung mga anak nyo rin, dito rin sila makapagtagos, dito rin po natin kukuhain ang kanilang pang-mission. Maraming salamat po. Ayan, thank you so much, Ma'am Marisol. Okay, andito rin si Ma'am Matibig naman para mag-share din ng pagbahagi ng kanyang experience. Ang maganda na ako sa ating lahat. Siguro yung iba sa ating kilala ako si Maribig. Dating 10 years na rin ako nag-collector dito sa area. Sa pamamagitan ko, napakalaking tulong niya dahil dito, nakapagtapos ng kolehiyo ang aking apat na anak. Ang tawag ko dito, merong anak na tatlong Maria at saka isang lalaki puso. Sila naman nakapagtapos ng college. Tulungi ko sa tulong na ating panalangin sa buong Maygapan. Bibigyan niya ako ng pagkakataon. Bibigyan niya ako ng pagkakataon na mamuhay ng maayos. Tsaka, dati ang tawag dito, siyempre, lahat tayo dumadaan sa hirap, pero kapag tayo ay nagsumikap at bibigyan natin ng tawag dito ng halaga ang ating pamumuhay, kagaya ng ating co-op, pag bibigyan natin ito ng halaga, ito ang tutulong sa atin para tayo ay maging patagumpay. Sa ngayon, dati kami kasi sa Biblia, kung pamamagitan ng anak ko, naibigay para magkaroon kami ng sariling bahay. Dito sa Bulaan, nagigawin. Tapos yung anak ko, scholar siya ng co-op. Ngayon, nandun siya sa Singapore ngayon. At ang mga anak kong dalawa, nagkaroon na ng pamilya. Yung isa, dalaga pa, nasa tuwa naman siya. Napakabuti ko dahil ano naman natin sa atin, huwag tayo makakalimot at ang dyan ko na tutulong sa atin kapag ano na maging problema natin sa co-op. Punta lang tayo dahil example ko, pag meron tayong brain, naging regular member tayo, nagkaroon tayo
tapos ang problema tayo sa financial, pupunta lang po tayo sa co-op para ipaayos po ito. Huwag po natin gagawin ang mga nagiging problema natin. Dahil sila ang maiintindihan na tayo. Ituturo na sa atin kung paano at kung ano ang gagawin natin para matugunan ang ating mga problema. Yun lang na, maraming salamat sa ating. Ayan, maraming salamat, Ma'am Marvin. Okay, para sa panghuli, magbabahagi, natawagan ko namin si Ma'am Teresita. Yes, nais niyo po magbahagi. Ayan, si Ma'am Teresita po ay makalalang miyembro ng ating conference. Malaki ang naitulog din sa akin. Dati, ako ay diretsuhan na ito Dati ako nagpapangko sa ibang bangko. Ako rin na, nakita ko lumiliit kung pera ko sa ibang bangko. Ang ginawa ko, withdraw ko lahat yung pera ko sa ibang bangko. Nilagay ko sa buko. Safe na safe ang pera dito sa bangko. Maraming maitulong ang buko. Mag-ipon ka, mangutang ka. Pag may kailangan ka emergency, makatulong mo. Hindi naman sa ibang bangko, hindi ka pwede makautang ng 2,000, ng 3,000, 4,000 kilo sa buong. Pwede ang 2,000. Maliit lang. Kasi kung maliit pa lang ang dating mo si Tomo. Kaya lakihan din ka din mo si Tomo para lumaki ang pera natin sa buong. Yun lang, God bless lahat. Maraming salamat po, Ma'am Teresita. Okay, so ayan, bilan lang sila sa mga natulungan ng ating cooperative. So kung actually marami pa kaya nang kakausin tayo sa oras. Hindi ka kaya ng oras natin. Okay, so ngayon, bakit muna tayo sa ating games? Okay, so kanina, nag-match na yung number 1. Pero ngayon, matatuloy, number 1 question, papalitan ko lang yung number 1 kanina. Number 1 question is magbigay ng two types of membership. Asang kamay, 2 types of membership. Na-discuss kanina. 2 types of membership. Yes, ma'am. Associate members tsaka regular members. Yes, tama. Ano na ito ba? Meron. Ayan. Okay, thank you so much, ma'am. Right, so balik na tayo dito sa jumbled words. Okay, so again, tataas ko ng kamay ha. Wala akong magsasalita muna hanggang hindi pa po tinatawag. Okay? Good. Productive. Tapos na yan. Okay, number 2, ayan. Si Sir. Services. Yes, tama. Services. Okay, next, please. Ano yan? Yan ay kinds of loan. Loan yan, loan. Loan. Loan? Di ba meron tayo? Yes, ma'am. Yes, tama po. Si Ma'am Joy. Provident. Okay, next. One more. Okay, wait. Kasi sorry. Okay, 1, 2, 3. Doon talaga. Si Ma'am, yung nasa dulo po. Yes, tama. Scholarship. Okay, next please. Sen. Ulit. Coffee. Yes. Okay, tama. Next. Sige, sir. Health card. Health card. Yes, so JT, tama. Okay, next. Let's go. And po yan yung
Yes, ma'am. Yes, General Assembly. Okay, makinig silang lahat. Very good. Okay, next. Okay, isa pa. 1, 2, 3. Nauna. Sige, sige. Business development service. Okay, again, please. Business development services. Yes, tama. Okay, so last two. Savings. Si Ma'am. Savings. Yes, tama, Ma'am Joy, savings. And then last, what's that? Sacred Heart Cooperative. Si Ma'am. Yes, tama po. Sacred Heart Parish Credit Cooperative. Yes. Alright, so thank you so much po sa mga nag-participate sa inyo lahat. Bago na tayo matapos, may mga question po ba kayo? May mga nais po kayong linawin? Okay, so, kung may mga agad-agad kayo, kung may nais po kayong linawin, pwede po kayo pumunta sa ating opisina. Bukas po tayo, from Monday to Friday, 8 to 5. Pag Saturday naman, half day po tayo hanggang 12. Okay, so before we end, let's have a picture first. And then certificate. Para sa ating SK. Okay, so tantay lang po sa left. Meron pa ba yung application dyan? Meron. May binibigyan ako. Si Gloria Zapitan. Okay, akin na tayo po si Ma'am Jenny, ang Sir Robert, to please award certificate. Fill out ka na ng application. Ng application ito. So, lahat po na nalaman nyo ang kahalaga ng kooperatiba, ibigay ng mga bangko sa financial institution. Kayo, pagka nag-member kayo, tawag lang sa inyo kumayari. Kayo po ay shareholder ng Sacred Heart. Hindi kagaya ng bangko ang shareholder, pinaka-bukod tao lang. Kaya yung lahat tayo kumayari. Kung hindi lang Sacred Heart Parish Cooperative, lahat po ng dividendo ay depende po sa yung pera sa kooperatiba. So, maganda po sa ang kooperatiba ang kahalagaan para umangat tayo sa ating mga kumuhayan. So, maraming po salamat at mag-send. Siguro, ang magiging tanong namin sa inyo, sino-sino ba ang sasali na sa cooperative? Okay. No? Sana natin makita tayo sa susunod na linggo. No? Sa mga susunod na araw sa ating opisina. Okay? So, meron kami yung pasasalamat sa ating Sangguniang Kabataan Council. Sino po ba yung mga kasapi ng Sangguniang Kabataan Council? So this certificate of appreciation is being presented to Sangguniang Kabataan Council for allowing us to conduct a cooperative orientation of Sacred Heart Parish Credit Cooperative at Barangay South Triangle Working Groups Home, given this 13th day of July, 2024, at Barangay South Triangle Home, Quezon City, Metro Manila. Signed by our chairperson, Sir Faustino Abadilla, and yours truly.
Nag-ano siya, Teka lang, hindi ko mabot. Sige, dito mo. Dito mo. Dito sa akin. Focus. 1, 2, 3, smile. Waki, waki. 1, 2, 3, smile. One more Rocky. Sali na kayo doon mga bro. Mga participants. Yan. Yan. Compress na kayo sa gitna. Compress. Siguro yung iba sa upuan. Medyo compress para ano. Ay, hindi. Hindi po. Ayan yan para. Para lahat tayo po. Sa kabila, sa kabila. Ito ba tayo? Sir, dito pa sir. Sige ma'am. Pa. Okay, pantayin natin. Ano po pantayin? Dapat yung mga nalaman ng dito ikaw. Ay, sir, ito sa mo. Huh? Sige, wala na kagad. Wala ka. Tingin kasi kuya. Try lang po. Sige na lang ako kasi sige. Okay. Smile lang, ngiting ano. Giting co-op, giting co-op. Hindi giting ano ha. Ako po. 1. Press, press, press. 1, 2, 3. Waki. Waki. 1. 5. Ay, may camera po. Dami camera. Ano, click mo yung That concludes our coverage this afternoon's cooperative. Tama.
Thank you so much and God bless everyone. Thank you po. Yung mga gusto ko sa member na po ngayon, pwede po dito sa may table. Tapos, yung ibang kabataan